Yun nga po, bali, about doon sa sitwasyon ba na nagpabaya po ang aking agent sa akin. Kaya ako po yung humahanap ng trabaho ko. And one time po, nakarating ako ng alright guys, I'm back. Sensya na po at naputol kasi parang uminit. So may konti na po. Nagkaroon po ako ng sponsor sa Al-Ain. Wait nga po. Screen lang. Alright, again, back to me. Paputol-putol na po. Hindi ko alam kung okay ba to o hindi. Okay, I'm back. Once again. Twice. Okay, tutuloy ko po yung kwento ko para po dun sa aking iba-vlog for today. So now, balik po tayo dun sa sabi ko po sa inyo na pinabayaan po ako ng aking sambang camera. Pinabayaan po ako ng sponsor ng agent ko. Kaya nga po dumating kami sa point na medyo nagkaroon po kami ng pagtatalo, pero kumbaga hindi pa rin naman talaga totally siya yung way nung nagkatrabaho ako nito. Ito lang. So yun, napunta nga po ako sa Al-Ain. Nag-trial ako, nakakala ko doon na po ako for first trial ko. Then second po is nag-part-time ako. Doon po sa aking part-time, bumiyahe po ako from Sharjah to Dubai. Basta doon sa loob ng Dubai, hindi ko na alam kung saan yun. Pumipick up ako or nagda-drop, kasama ko rin yung dalawang agent. Pero yung isa doon is best, maganda yung puso niya. So yun, hanggang sa nakarating kami ng Ajman, Al-Ain. Naikot ko po yun, pero hanggang ganun lang po yun. Hindi ko alam kung saan lugar yun. Pero yung place na yun, alam ko, Dubai to Ajman to Sharjah, ganun. So yung ibang place doon, hindi ko na alam. Alright, balik tayo. Doon sa naging agent ko is about nga doon sa pagkain. So hindi lang po kasi maganda yung point doon na kung tutuusin is talagang dapat obligasyon mo na agent ka na pakainin mo ng maayos ang iyong mga aplikante. Tama po ba? Mali? So yun po, hanggang sa dumating po yun sa point na yun nga po yung experience ko na naglalak sila ng pinto, ayaw sila magpalabas, magpaalam ka na't hindi, ayaw pa rin nila. Sobrang higpit. Na kung tutuusin, hindi po talaga tama yung gano'n. At hindi rin po tama na pakainin mo ng bulok na pagkain or ulam ang aplikante mo. So yun po ang aking experience. Kaya as of now, meron na po akong trabaho na masasabi kung hindi dahil po dun sa nakilala ko, and kahit sabihin nating ipinasa ako sa iba, so ando doon pa rin yung point na kumita rin sila. So syempre, alam mo na, agent eh. So ganun talaga, binebenta ka eh. So ni Sikunduling, wala po ako doon. Sila lang po ang kumita doon. Sikunduling, wala po ako natanggap. And one thing po, kahit po yung dati kong sweldo, hindi ko pa ho nakuha yun. Kaya nag-file po ako sa MORE ng about doon po sa amo ko na hindi yung binigay yung sweldo ko.
nasa amo ba o nasa agent. So, sa ngayon, nandito na po ako sa sponsor ko. So, that means, ang pera po is nasa agent. Yun po yun. So, naghihintay na lang po ako kung ano po yung magiging desisyon niya para, kasi nakapag-file na po ako sa police. And anytime, kapag naligaw po ako doon sa lugar niya, wala akong magagawa kasi dadalhin ko talaga siya or dadalhin ko po ang police. Although kahit sinabi na po ng amo ko na, kasi yung dati kong amo is CID yun. So, hindi ko na po yun sakop. Problema po nila yun, kung ano yung problema nila, ako po may problema sa akin. Kaya yung sa akin, ang kinukuha ko ay yung sa akin. Pera ko lang. Ngayon, kung hindi siya mapapakausapan, wala po ako magagawa doon. So, ito pong vlog ko is pinagsama-sama ko lang about sa mga na-encounter ko or na-experience ko based sa experience ko sa kanya, sa bahay ng agent ko. Simula po noong nawalan ako ng trabaho until now na nagkaroon naman po. So, doon po sa nahingian ko ng tulong, maraming salamat. And kung ano man po yung naging talunan ninyo about dun sa sitwasyon ko that time dahil sa agent ko, hindi na po ako may problema noon. Agent na po. So ako, hindi po ako magulong kausap. Diretsahan din po akong kausap. Kaya pasensya na po. Pero salamat pa rin kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi kita nakita, hindi ko malalaman itong trabahong ito. Although kahit kumita naman po kayo, natural na kumita kayo kasi kayo yung naghanap, kumbaga. So, yun po yung experience ko about dito sa within 2 months na wala po akong trabaho. Na hindi ko akalain na mangyayari yun sa buhay ko. Pero sabi ko nga sa inyo, tanging siya lang yung nakapitan ko sa mga pagkakataon na yun na hindi ko malubos maisip na mangyayari sa buhay ko. And meron pa akong ihahabol na isa. That time din po, meron po kasi akong partner. So, isa rin po siya sa nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. At even sa financial, isa rin po siya sa hindi po nawawala that time sa tabi ko. So, magpapasalamat din ako sa iyo. Kilala mo na ako sino ka. And maraming salamat dahil ng mga panahon na yon hindi ka nawala. And maraming salamat sa tulong mo. Okay guys, so siguro medyo mahaba-haba na to. And kung sino man po yung mga makapanood dito, hindi po to drama or something na content lang or something. Hindi rin po. Ito po ay base sa na-experience ko po. Base sa experience ko within 2 months na nawalan po ako ng trabaho. So, yun guys. From before until now, yung aking sinasabi sa inyo. And now, dito sa bahay ng amo ko na nag-travel nga po sila. And kaya medyo maluwag-luwag po ako sa umaga. Pero minsan po, nabiyahe rin po ako pagka may kailangan po yung ibang anak. So, hindi man po siya araw-araw ako bumibiyahe, pero may tawag po ako sa iba, kahit na nasa travel yung amo. Alright guys, so doon po sa makakapanood nito, kung lalabas man po sa social media, maging aware po kayo sa mga agent nyo. Yun lang po yung sasabihin ko na
kung kayo po ay galing ng travel agency, kung kaya nyo lang rin po tiisin yung mga amo nyo base sa inyong kontrata. Sinasabi ko po to, pero base nga po sa experience ko na-experience ko sa agent ko. So, hindi ko po nilalahat ha. Sabi ko nga po sa inyo, base sa experience ko sa agent ko. So, hindi ko po nilalahat kung sino man po makapanood nito. Tungkol po din po sa mga aplikante, kung ano po yung inyong napag-usapan, yun na lang po yun. And, kung sa tingin nyo naman po ay hindi po kayo minamaltrato, go lang po kayo, tapusin nyo na lang po yung 2 taon. As long na hindi po kayo minamaltrato, pinapakain po kayo, go lang. Pero pag sumala na po yan sa mga usapan ninyo, doon na po kayo magreklamo. And marami naman po tayong mga pwedeng pagsumbungan. Basta lakas lang po ng loob. And unang-una po sa lahat, yung itaas. Diyan po tayo kakapit. Yan po ang huwag nyong kalilimutan. Kasi subukan na. Na alam kong hindi ako pinababayaan. So yun guys, yun lang po yung advice ko. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po lahat ng mga agent ay walang iya. Ako po nagsasabi sa inyo na sa 10 daliri po natin, kung yan po ay agent, may 1 po o 2, 3 pong walang iya dyan. At ang gusto lamang po sa inyo, kayo ay perahan. Tandaan nyo po yan guys. Hindi ko po muna to i-mention kung sino, pero sige lang po. Kung makita mo man tong aking video, mag-isip ka na. Hindi kita tinatakot kasi ako matagal na akong takot eh. Dito na ako tumanda sa UAE. Kaya wag ako. Kilala mo ako. Isa lang beses ako magsalita. Pero hintayin mo. Alright guys. So hanggang dito na lang po yung aking open vlog. Open daw. Alright. Thank you for watching. And hope you like my video. And click the button. Like and share. Click all. Alright guys. Thank you so much sa mga nanonood. Sana may napulot kayong kahit kapiraso lang. Huwag na konti. Kapiraso lang. Sana may napulot kayong aral kahit konti lang. Pero hindi pa dito nagtatapos ang aking pagbablog. So, sana abatan nyo pa rin. Marami pa akong kailangang sabihin. So, this is Helen de la Peña Caramay and hope you like my video. Babush!